Grabe pala talaga mga kaistorya ang isang komunistang gobyerno. O yan, kaya kayo ingat kayo ha, huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga pro-China dito po sa bansa natin. And then dito naman, balita dito sa Pilipinas. Abay, kinuyog po sa Facebook si Vice President Inday Sara Duterte. Bakit kaya? Ano kayang dahilan? At ito pa, 20 pulis sa Davao sinibak. Bakit? Ano kayang dahilan, mga kaistorya, no? Pakishare po muna at pakilike ka bago po tayo mag-umpisa. Yung nakikita po ninyo sa video clip na yun na sinishare ko sa inyo, yan yung mismong actual na nangyayari sa China. Okay, mag-umpisa tayo. Ipakita ko po sa inyo ang atin pong mga referensya. Ano po? Eto na. Wait lang po ha, saglit lang. Pipindutin ko na, eto na. Ayan. Palakihin ko ito para mabasa po ninyo mga kaistorya ha. Tayo po ay nagbabalita lang ha. Hindi po tayo hindi tayo nakikialam. Hindi tayo naninisi. Hindi rin tayo nang kukundina. Nagbabalita lang po tayo ha. Meron kasing parang kung ayaw po sa content ni Juan Historiador, wag na lamang pong manood. Yan po ang sabi Yan ay Genocide Watch ha. Ayan Ang sabi mga kaistorya, Chinese genocides of Uyghurs in Xinjiang continues. 2023 po yan. Hanggang ngayon po yan, mga kaistorya. Isipin ninyo kung gaano po kalala yung repression na yan or persecution na yan sa mga Uyghurs dyan sa China. Nagpagawa po sila mga kaistorya ng detention facility. Malaki, talagang malaki. Kasi kung hindi talaga yan malaki, bakit magkakasya ba dyan yung 1,000,000 na nakadetain nila, dinidetain nila? Mahigit nga daw pong 1,000,000 di malaki talaga mga kaistorya. Pinaganda pa ang tawag dun sa detention facility na yon, re-education camp ang tawag. Pero doon sa re-education camp na yun, na ang totoo detention facility yon, doon iniimbestigahan yung mga Uyghurs, pinahihirapan, nadadamay pa yung mga mahal nila sa buhay. At sa mga clash, may natutudas pa. Ibig sabihin malaki talaga, Alam niyo tinanggihan ni China, pero, expected naman, sinungaling yan mga kaistorya 'Di ba? Dito nga sa Pilipinas, anong ginagawa nila, 'di ba? Okay, basahin po natin ito. Ang sabi po dito, 12 million, palakihin ko nga, para mabasa po ninyo mabuti. Sana ay makisama itong website na ito. Yun lang, pagka pinapalaki ko pala, nagkukwan siya. Dito, dito na lang, ganyan na lang. Nakikita niyo po ba, mga kaistorya? Para alam ko kung nakikita. Ang problema ko lang, pag ganito siya na naka-enlarge na window, yung aking streaming software, hindi ko naman po makita, mga kaistorya. Ito, 12 million people, the majority of whom are Uyghurs Muslims. Yun po ay tinatawag na Uyghurs Muslim, yung mga Muslim po na yan, ethnic group. Yan po ay Turkish Muslim sa Xinjiang, China. Bago ko ituloy, ito kasi yan para may idea po kayo. Ang Xinjiang, China, mga kaistorya, napakahalaga pong lugar niyan para po sa trade ng China. Isipin po ninyo, ang nakatira po dyan ay nasa 11.6 million po na Uyghurs, Muslim. Ang dami. 11.6 million ha. At yung 1,000,000 sa kanila mahigit umano, nakakulong, kinlong ng gobyerno ng China. Yan po kasing na yan, daanan po yan ng ng Belt and Road Initiative ng China. Ibig sabihin, malaki po ang role ng Xinjiang sa trade ng China. Bukod pa may deposito daw po dyan mga kaistorya ng gas and oil, at nandyan din yung malaking bahagi ng ng cotton nila. Ibig sabihin, malaki talaga ang role niya. Ibig sabihin, para bang gustong makontrol ng gobyerno ng China. Ang problema, pati tao, kinukontrol nila. Yung lugar, gusto nilang makakontrol. Bago nila magawa siguro yun, siguro ang isip nila, kukontrolin din nila yung mga tao. And then, maidagdag ko, kaya tinawag nila na pinaganda nila ng tawag dun sa detention facility nila, pinaganda nila ang tawag na ginawa nilang re-education camp, kasi ang gusto ng gobyerno ni Xi Jinping, ang ituro dito ng mga Muslim, sa kanila gamitin nilang lingwahe ay Chinese. Kasi Turkish po sila yung kanilang lingwahe. Ibig sabihin, dinidiktahan ng gobyerno
ng China, dito mo sa Pilipinas gawin yan, ewan ko na lang. Hindi pwede yan dito sa Pilipinas. Tingnan ninyo, mayroon ba na tayong inapi na Muslim ng administrasyon ni PBBM? Wala po. Sige, dalhin ninyo yan dito. Yung mga pro-China na yan, dalhin nila dito yung sistema ng gobyerno ng China sa Pilipinas. Anong mangyayari sa atin? Mawawala yung demokrasya natin. Kaya nga sabi ko, mag-ingat po kayo. Diyan po sa mga pro-China na yan. Ililigaw po kayo ng mga ipapahamak po kayo yan. Inuulit-ulit ko lagi yan. Doon na lang sa China nila yon. Kung gusto nila, ayaw nila sa administrasyon ni PBBM, kasi hindi naman maka-Pilipino ang mga yan. Pinaglalaban ng mga yan. Personal nilang interest. Di sa China sila tumira. Wag dito sa Pilipinas. Di ba isipin ninyo, kahit na mga pro-China yung mga yan, kahit sinisiraan ng gobyerno natin, no? Dinadamay tayo sa mga kawalang hiyaan nila, no? Isipin ninyo, malaya pa rin sila eh. Hindi naman sila pinipersecute ng gobyerno natin kahit na destructive na yung mga pinagngangawa nila, di ba? Mga kaistorya. Ganyan dito sa Pilipinas, malaya. O sige, punta sila ng China kung anong mangyari sa kanila. Di ho ba? Yan ang totoong nangyayari sa China, mga kaistorya. Ang sabi dito, officially known as the Xinjiang Uyghur Autonomous Region. Ayun, may rehiyon pala sila. The Chinese Communist Party is intent on colonizing Xinjiang and replacing Uyghur Islam with Han Chinese Communism. Gusto ng gobyerno ng China, palitan din yung relihiyon nila na Islam. Gawing Han Chinese Communism. Yun pala yun. Ganun pala yun due to the implementation of big development of the North, so on and so forth. Millions of Han Chinese have been resettled in Xinjiang since the early 1990s. Ganun pala, matagal na rin mga kaistorya, matagal na rin po pala. China tries to justify. Nababasa nyo po ba yan? Pag binalaki ko pa kasi iba na eh. Hindi na, ayan, pwede pa. China tries to justify its repression as a fight against religious extremism. The CCP has, severely restricted movement in Xinjiang. Talagang sila, yung mga nga daw po dyan, mga kaistorya, yung mga Uyghur Muslim daw po dyan, hindi sila pwedeng basta-basta lalabas ng bansang China, mag-abroad sila. Yung passport daw po nila, mga kaistorya, dadaan pa sila sa mga autoridad, ibibigay nila yung passport nila, iimbestigahan muna sila. Depende pa kung magustuhan ng autoridad na payagan sila o hindi. At habang iniimbestigahan sila, pati mga kamag-anak nila, iniimbestigahan. Isipin mag-abroad ka lang, kukunin pa ng gobyerno yung passport mo, iimbestigahan ka pa, idadamay pa mga mahal mo sa buhay. Ganun po ang nangyayari sa China, kawawa. Kawawa sila. Tapos gusto ng mga puro China, tuwang-tuwa sa ng China, mga ewan ko ba sa mga yan, kung anong ewan ko ba. Sa bagay, mga kaistorya, sabi nga ng mahirap na lang magsalita. Sabi dito, since 2017, matagal na po ito. Matagal na ito. Actually, may mga balita pa since 2009 eh. Hanggang ngayon po, 2024, nangyayari po yung repression na yan, yung persecution na yan. Between 800,000 to 2 million Uyghurs have been held in Xinjiang concentration prisons. Ayun, ikinulong. Umabot pa nga daw sa 2 million eh, yung ikinulong, mga kaistorya eh. Commonly referred to as, pinaganda, re-education camps. Uyghurs are forced to participate in CCP indoctrination programs in which detainees are forced to abandon their Muslim faith and culture. Yan. Paano yan? Puwersahan sa pilitang indoctrination. Pangangaralan ka ng doktrina ng komunismo. Puwersahin ka na iwanan mo yung relihiyon mong Muslim. Yun eh. Pati na yung kultura mo iiwanan mo, persahan yan. Ganyan ang gobyernong komunismo. The CCP forbids use of the Uyghur language and imposes Mandarin Chinese within these camps. Ayaw nga ng gobyerno ng China na gamitin nila yung kanilang lingwahe. Ayaw. Ang gusto ng gobyerno nila, Mandarin ang gamiting lingwahe nitong mga Uyghurs na ito. Tingnan niyo, pati lingwahe, no? Dito ba, halimbawa ako, Bicolano ako, pinilit ba ako ng gobyerno na ang gawin kong lingwahe ay Tagalog? Although nagtatagalog ako. Hindi, walang ganyan dito sa Pilipinas. Malaya tayo dito. Inside camps. CCP officials subject Uyghurs to physical beatings. Ayan pinahihirapan nga po, sinasaktan, sexual assault, and gang rapes of women. Ginagahasa pa yung mga kababaihan. Grabe talaga, no?
The Chinese government's family planning program restricts Uyghurs and Turkic Muslim reproduction, preventing births in violation of Article 2D of the Genocide Convention. Tingnan ninyo. Kasi dumami na po eh. Dumami na ang mga Uyghur Muslim dun sa China eh. Siguro natatakot ang gobyerno ng China na mas dumami pa sila. No, pag mas dumami pa, magkakaroon na nga naman ng puwersa kontra sa gobyerno nila. Parang parang yung mga Israelita noon sa Egypt, yung faraon nila, nakita niya na ang dami na ng mga Israelita. That time, inaalipin na nila ang mga Israelita. Parang natakot sila na baka dumami pa, no? Lumaban pa sa kanila. Kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, mahirap kasi magsalita pag mga biblical na mga ka-istorya. Kumbaga, naano sila na baka ma-dominate pa sila. Ayun na. Inalipin nila, pinersecute nila, pinahihirapan, inahampas, inahampalos. Parang ganun. Ang pagkakaiba lang, Muslim po ito, tapos China po ito. Walang kinalaman sa Bible. Correct me if I'm wrong, kasi mahirap magsalita pag tungkol sa Bible eh. Baka magkasala ka eh. May batas po kasi dyan sa Bible, huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Ganun po yun. Okay, tuloy natin. Palakihin ko po uli. Ang sabi dito, ayun nga, pati yung panganganak, kinukontrol nila ng gobyerno. No? Ayaw na ng gobyerno ng China na manganak na sila. Ayaw dumami. According to Adrian Zenz, between 2015 and 2018, East Turkestan and Uyghurs population growth rate fell by 84%. Grabe, no? State-sponsored forced interracial marriages between Uyghur women and Han Chinese. Pinipilit ikasal sa mga Chinese. Oo, yung mga Uyghurs. Yan po yun, no? Mga pirasahan nga. Tapos, ASR, female sterilization, forced abortion, pati po yung pinlalalaglag, pirasahan, nagbubuntis. Mass rapes, maramihang panggagahasa. And sexual torture. The CCP forces Uyghur women to live with Han Chinese men in Uyghur homes. Grabe, no? Dinidiktahan na ang buhay ng tao. Pag sinabi mong genocide, maramihan yan, mga ka-istorya. Actually, papakita ko sa inyo mamaya. Marami na silang pinaslang eh. Oo, ganyan ang nangyayari sa kanila. Discrimination, may persecution pa, may extermination pa. Grabe, no? Sige, dito sa Pilipinas, papasukin nyo ang mga Chinese. Papasukin. Actually, may mga mababait na Chinese na may Filipino-Chinese community nga. Ang binabanggit natin dito, pag sinabi natin Chinese, gobyerno ng China. Understood na po yun, no? Minsan kasi may makulit pa nagko-comment. Hindi na lahat ng mga Chinese ay masasama, may mababait. Understood na po yun. Ang pinag-uusapan natin, Chinese involved sa gobyerno ng China. Ano po? Oh. Okay, tuloy. Ito pa. Tingnan ninyo. Who are the Uyghurs and why is China being accused of genocide? Pinapas lang ay maramihan eh. China has been accused of committing crimes against humanity and possibly genocide against the Uyghurs population and other mostly Muslim ethnic groups in the northwestern region of Xinjiang. Yan yun eh. Yan yun mga ka-stick ka lang. Parang ito yata yung Hindi, iba ito. Yan po yun mga ka-istorya. Grabe talaga. A series of police files obtained by BBC. BBC po kasi itong source natin eh. Ayan o. BBC in 2022 has revealed details of China's use of these camps and described the routine use of armed officers in the existence of a shoot-to-kill policy for those trying to escape. May order, may utos sa mga pulis. Sino man ikang tatakas dyan sa detention facility na yan, shoot to kill ang order, barilin at patayin. Yun. Grabe, no? China denies all allegation of human rights abuses in Xinjiang. Expected, of course. The Chinese government, dininay nila, itinanggi nila. Speaking after details of the Xinjiang police files were published. Nag-leak nga eh. Ayan o, yung grabe, no? Mga ka-istorya. Satellite images show rapid construction of camps in Xinjiang like this one near Dibancheng. Ayan yun, no? Yan po. Malawak talaga. Mga building yung nakikita nyo na yan, ha? Mga building po yan. Malawak talaga.
Detention facility. Kasi itong nakikita niyong line na ito, ano yan eh, kalsada po yan eh. Tingnan ninyo. Malawak talaga. Grabe naman tong gobyerno ni Xi Jinping, oo. Kawawa naman ang mga mamamayan nila. Talagang pinahihirapan nila, ano ho. Oh, magagalit sa akin mga pro-China. Hello. Ito ay declassified info na ito. Balita na ito, international news ito. Hindi ninyo pwedeng itanggihan kahit papagtakpan nila. Alam nyo naman hindi tayo nagbabalita ng hindi legit mga kaistorya. Itong source natin, BBC yan, no? Di ba mga kaistorya? Legit po ang mga balita natin. There are about 12 million Uyghurs, nasa 11.6, estimate lang kasi ito. Yung exact number, sabi kanina, nasa 11.6 million daw po yung Uyghur Muslim dyan sa Xinjiang. Yun ang sabi mga kaistorya. Ha? Okay, meron pa akong papakita ito. Tingnan niyo ito. China's repression of Uyghurs in Xinjiang. Tingnan niyo ha, nandito. Napalakihin ko nga kasi maliit eh. Ayan, okay na. Kita na siguro ninyo yan, kahit pa sa cellphone lang siguro. Ang sabi dito, more than 1 million Muslims have been arbitrarily detained in China's Xinjiang region. Mahigit nga pong 1 milyon yung kinulong nila. Uyghur Muslim yung kinulong nila. Oo, di ba tama yung sinabi ko kanina? The re-education camp are just one part of the government's crackdown on Uyghurs. Isa lang umanong paraan yun, na yung ikukulong sila. Iba't ibang klase yung persecution po nila. Grabe no. The Chinese government has reportedly arbitrarily detained more than 1 million Muslims in re-education camps since 2017. Most of the people who have been detained are Uyghur, a predominantly Turkic-speaking ethnic group, primarily in China's northwestern region of Xinjiang. Beyond the detentions, Uyghurs in the regions have been subjected. Tingnan ninyo ha, bukod sa kinulong, ito pa tingnan ninyo. Mayroon pang intense surveillance, forced labor, pinagtatrabaho ng sapilitan, of course, mahirap na trabaho yan, and involuntarily sterilization among other right abuses. Tingnan ninyo ang ginagawa nila. Kawawa ang mga tao, no? Dito naman, when did mass detention of a Muslim start? Kailan daw nag-umpisa yung malawakang umaramihang pagkukulong sa mga Muslim sa China? An estimated 800,000 to 2 million Uyghurs and other Muslims, including ethnic Kazakhs and Uzbeks, have been detained since 2017, according to international researchers, U.S. government officials. The Chinese government calls the facility vocational education and training centers or re-education camp, yung binanggit kanina. Yun po yung pinaganda pa nila ang termino eh. Pero yun naman talaga detention facility, kulungan. Diba? Outside of the camps, the 11 million Uyghurs living in Xinjiang, officially called the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, have continued to suffer from a decades-long crackdown by Chinese authorities. Matagal na pala sila. Actually, alam nyo, matagal ko na itong na-research. Ngayon lang ulit ako may nakabasa na naman kasi akong article eh. Kaya binalikan ko. Ayan expert estimate that re-education efforts started in Xinjiang since in 2014 and were drastically expanded in 2017. Grabe no. Observing satellite or Reuters journalists observing satellite imagery found that 39 of the camps, marami ha, 39 of the camps, hindi lang 39 yan. Kasi kumbaga mga kaistorya, among those camps, ang binabanggit lamang ay 39 camps. Ibig sabihin, meron pang iba. Almost tripled in size between April 2017 and August 2018. Talagang malawakan yung ginagawa nilang kulungan. Tingnan ninyo, yung lawak daw po ay 140 soccer fields. Grabe no. Ginastusan. Ginastusan daw po. Ito laki around $2.96 billion yung gastos dyan sa detention camps na yan. Ginagastusan talaga ng gobyerno. Ibig sabihin, sinasadya talaga ng gobyerno ng China. Ayan Grabe naman itong China na ito. Kawawa naman ang mga tao.
Ano daw ang nangyayari doon sa re-education camps na yon, sa loob noon? Most people detained in the re-education camps were never charged with crimes and had no legal avenues to challenge their detention. Walang man lang kaso, walang dahilan. Basta na lang ikinulong. The detainees seem to have been targeted for a variety of reasons according to media reports, including traveling to or contacting people from any of the 26 countries China considers sensitive. Kumbaga, binibintangan lang ng gobyerno. Such as Turkey and Afghanistan attending services at mosques, having more than 3 children. Ayaw nga ng China, ng gobyerno nila na mga anak na itong mga Uyghur Muslim eh. Ibig sabihin, krimen na sa kanila kung magkaroon ng 3 anak. Bintang lang din yun. And sending text containing Quranic verse, bawal din pala yun eh. Na kung magte-text ka, na ang laman ng text ay verse from Quran. Violation din pala yun sa gobyerno ng China. Often, sa bagay, pareho lang, British or English na pronunciation. Their only crime is being Muslim, human rights groups say, adding that many Uyghurs have been labeled as extremists simply for practicing their religion. Pinapractice mo lang yung relihiyon mo. Dito sa Pilipinas, ilan ang relihiyon dito? May ganyan ba? Na maramihang pagkukulong, pinahihirapan, iniimbestigahan, pinapas lang. May ganyan ba rito sa Pilipinas? Wala. Yung dyan, yung mga pro-China dyan, gusto nyo ba mangyari ito dito sa Pilipinas? Grabe Meron pa ditong binabanggit Tingnan ninyo. The UN report affirmed previous findings by international journalists, researchers, so legit and right organizations. Various exposes showed that the detainees were forced to pledge loyalty to the CCP and renounce Islam. Yung Muslim sa China, persahan pong pinanunumpa ng katapatan sa gobyerno ng China at persahang ipinapatakwil yung relihiyon niya. As well as sing praises for communism and learn Mandarin. Persahan ding pinag-aaral ng Mandarin. Some people reported prison-like conditions with cameras and microphones monitoring their every move and duty runs. Mga sinasabi nila, nakamonitor sila eh. Others said they were tortured, pinahirapan, and subjected to sleep deprivation during interrogations. Pinahirapan at habang ini-interrogate, bawal sila matulog. Women have shared stories of sexual abuse, yung mga nire-rape, including rape. Some released detainees contemplated suicide or witnessed other kill themselves. Wala na eh. Kung gano'n na talagang kalagayan, anong mangyayari sa'yo? Ay di ba mga kaistorya? Mawawalan ka ng pag-asa sa detention facility na eh. Kung ganyan pinahihirapan ka, tinutorture ka, pa ultimo pagtulog mo, di ka pinatutulog. Grabe no? Ganyan pala dyan sa China. Accused of genocide, itong China. Ito yata yun, wait lang. CTRLF. Bakit yun ba? Ang inano ko. China has been accused of committing crimes against humanity and possibly genocide against the Uyghur population and other mostly Muslim ethnic groups. Ayan yung report eh. Na sila po ay ayun nga, yung maramihang pamamaslang, mga ethnic group, ang tinatawag na ethnic group dyan, yung Uyghur, Muslim,